Ito po ay ligtas at epektibo. Ito po ay ligtas at epektibo. Ito po ay ligtas at epektibo. Hindi ko po sasabihin safe po ang bakuna. Nakikita ko sa anak ko. Sir Duque, patigil nyo na po yung pagbabaksin sa mga bata, sa mga minor. Kayo nahuhumusga sa taong bayan. Tignan nyo po yung nangyayari. Oh. Kung may puso po kayo, huwag nyo pabaksinan at delikado po talaga ang mga bata. Ligtas at epektibo ang bakuna. Yan ang laging bukang bibig ng Department of Health mula nang simulan ang vaccination program sa bansa. Pero hindi ito ang nangyari sa kaso ng 17 taong gulang na si Joyce Ann Corpus mula Cainta Rizal. Nabakunahan siya nitong February 7 ng Pfizer vaccine. Pero matapos lang ang ilang oras, nakitaan na siya ng kakaibang kilos at tila nawala sa kanyang sarili at katinuan. Hindi na yung kamay ko. Bakit ang dami ng kamay? Ang dami ng kamay, oh! No. Sabi niya, Mama, magpa-vaccine na ako kasi need po ng school eh. Kasi di kami papasok pag walang vaccine card. Kaya yun po, pinilit po yung papa niya at ayaw po namin talaga. Sasabihin, may konsento ng magulang. Ngayon, payag na sila mag-in ng konsento. Eh, napipilitan po ang mga magulang eh. Forced consent yan eh, na walang informed consent eh. Dahil sinabi side effects eh. Sinabi lang fever, malaise. Eh, myocarditis sa kaberspasi, wala. Tapos sasabihin, hindi makapasok ang anak mo kapag hindi bakunado. Eh di puwersahan yan, mapipilitan yung bata na magmakaawa sa magulang. Gusto ko na po mag-aral. Paturukan na po niyo ako kasi di ako makakatin sa klase ko. Di ako makaka-face to face. Force po yan. Tama na po. Pagkabakuna po sa kanya, may naramdaman po siya na nahihilo daw po siya. Tapos yun, pinaupo lang po siya. Pagdating ng gabi, hindi na siya makatulog. Tumutulong pa siyang gumawa ng module niyan eh. At saka nag-aasaran. Okay pa ho siya dyan, masaya pa ho siya dyan. Bandang alas 11 po, pumasok po sa CR. Yung panganay ko, yun. Naobserbahan niya, isa't kalahating oras na hindi pa rin daw lumalabas. Tapos yun pala, nagsasalita na mag-isa. Wala na lutang, na ang sakit daw ng ulo niya, saka yung braso niya. Joy. Ate kita, Joel, syempre. Pero kilala naman niya kami. Pero minsan, iba na yung sinasabi niya. May nababanggit siyang hindi namin alam. Parang gano'n. Sinabi ko ba ikaw? Walang ibang sinisisi ang mga magulang sa nangyari kay Joyce, kundi ang bakunang naiturok sa kanya, lalo pat masigla at malusog naman ang kanyang pangangatawan. Nung nabaksinan kasi siya, doon lang kasi siya nagganyan eh. Talaga nagsisipo kami kung bakit siya nagpa-vaccine. Naawa po kami sa kanya kasi hindi naman po siya talaga ganyan eh. Masigla pong bata yun eh. Hindi siya ganyan. Sa totoo nga po matalino yun eh. Lagi po may medal yun. Nagsisisi naman po talaga. 17 taong kong inaalagaan, tapos magkakaganyan lang, masisiraan ng bayad. At sino magulang?
katotohanan eh. A7 po, nagpa-vaccine kami. A8, sinusugod ko na yung balisa na po yung anak ko. A8, ano po ang gagawin ko? Yung sa 2 araw na yun, nagsisinungaling pa po ba kami? May 8 taong gulang na kapatid si Joyce, pero nanindigan ng mga magulang na hindi pa babakunahan ang bata. Papayag ka ba na mabakunahan ka? Ha? Kahit na po pabaksin na mo yan, hindi mo na mahihila yan sa nakita niya sa kapatid niyo. Talagang kahit kailan, hindi ko na ho pababaksinan to. Kahit itong mag-second dose pa, o bumalik sa ayos na ko. Hindi na ho. Mga kakilala ko, kaibigan ko, at sa mga taong malalapit sa akin, sasabihan ko po kayo, wag na ho yung pabaksinan yung mga anak niyo. Para kay Public Attorney's Office Chief Dr. Persida V. Rueda Acosta at ilang independent experts, maliwanag na hindi informed consent ang nangyari sa kaso ni Joyce Ann, maging sa karamihan ng mga magulang na pumayag na mabakunahan ang kanilang mga anak. Tama, magkukonsento ang magulang. Nalaman ba ng magulang kung ano talaga ang side effects niyan? Pinaalam ba ng DOH? Di ba po ang naririnig lang nila palagi sa spokesperson safe, safe, safe. Ma-COVID, mild, hindi naman sinasabing pwedeng ma-Bell's palsy o myocarditis. Ako napakaliwanag po niyan. Paano nga ba naman magiging fully informed and honest consent? Kung number 1, tinatakot ka na pag hindi ka magpabakuna, hindi ka makakapasok. Hindi pwede po sa eskwela ang batang walang bakuna. Ang tawag doon, consent under duress. Napipilitan ka lang mag-consent. Ngayon, pangalawa, yung impormasyon. Totoo ba na binigay nyo sa amin lahat ang impormasyon na kailangan namin malaman bago magpabakuna? Hindi po totoo. Kasi unang-una, yung impormasyon na binibigay nila na wala raw pong namamatay, wala pong nare-report na adverse event, ay hindi totoo. Kaya doon pa lang talo na May karapatan yung mga magulang na ipabakuna ng mga anak nila. Ang premise noon is they are given the correct information at mayroong totoong informed consent. Wala eh. So they have not really exercised yung right to choose para sa kanilang anak because they were given the wrong information. Have they known na talagang maaaring makamatayan? Have they known na ganito ang chances na maaaring madisgrasya yan? Sino ba naman magulang ang ipapahamak ang kanyang anak kung tutuusin, kung makita niya na mas delikado pala yung bakuna kaysa doon sa virus. Kaso, dahil kasabwat nga ang mainstream media na araw-araw pinupukpok na safe and effective yan, makikita natin yung Secretary of Health, lahat ng officials ng DOH, maraming government officials, mga politicians na araw-araw sinasabi, pabakuna na kayo, ligtas at mabisa yan. Na walang scientific basis. In fact, ang science will show us yung totoong science, hindi yung corporate science. Kasi karamihan ng mga researchers ngayon sa medical science ay kontrolado ng big pharma na tinatawag. Kaya hindi dapat yan magiging batayan ng ating mga gobyerno sa kanilang mga patakaran sa mga mamamayan sa public health. Dahil sa nangyari sa anak, dumulog ang amang si Joel Corpus sa Public Attorney's Office para sumama sa mga magulang na nagpetisyon para ipatigil ang experimental vaccination sa mga batang edad 5 hanggang 11. Talagang sasama po ako para maipatigil po ito. Opo, talagang desidido rin ako dahil parang laban na rin po nang nangyari sa anak ko to eh. Patigil nyo na po yung pagbabaksin sa mga bata, sa mga minor. Dahil di nyo sure, wala po kayong kasiguraduhan sa mga tinuturok nyo, lalo na sa bata. Kawawang kawawa. Bakit nyo pag-eksperimentuhan na naman ang mga bata? At lahat 7 million 5 to 11 years old na bata, target. At hanggang Bangsamoro, may order pa the day before mag-hearing kami. Ang lakas ng loob nyo Bakit? Sinabi pa sa Republic 11525, pag-eksperimentuhan nyo ang mga bata? Meron ba kayong makikita doon? Wala! So ano ang legal basis ng mga order nyo, ng memorandum, department order nyo, department memorandum nyo? Anong legal basis niyan? Yung mag-eksperimento kayo? At hindi rin maiinom sa COVID ang mga bata? At walang liability ang gumawa at ang magtuturok at magpapaturok? Maawa kayo sa mga bata, kayo po maawa.